All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. So, pag-usapan natin mga kababayan, eto po, meron pong medyo nag-init sa hearing kahapon dyan po sa komite na pinamumunuan ni Representative Terry Ridon. Dyan po yata yan sa Infracom, no? Nandun po yung mga ex department secretary ng DPWH at iba pa na pinatawag na mga resource person. Ang nakakatuwa dyan mga kababayan, meron kasi dyan bida-bida na naman, no? Pareho po sila bida-bida. Bakit pareho? Mamaya sasabihin natin, no? Hindi muna umayos hindi muna manood, mag-obserba, no? Ayan, napagalitan tuloy, na-call out yan. Kala niya makaka-score siya, kala niya makakapuntos siya. Yung pala, nilagay siya sa dapat niyang kalagyan. Saan? Sa kubeta dapat. Yan, mukhang nautusan lang yan, bumili ng suka napunta ng kongreso mga kababayan Marami dyan sa mga member ng HOR na utusan lang bumili ng suka yan. Yung iba naman mga kontratista, mga kababayan, no? At ganun din po, ayan, isa na namang rin member ng House of Representatives, nag-apologize. Mabuti naman na himasmasan po itong mambabatas na ito. Ano ba yan, Speaker Martin? Nagkakalat yung mga ayus-ayusin, no? Marami pong nagkakalat, mga loose cannons na po. Yung isa, kabago-bago, akala mo siya ang hari dyan sa Kongreso. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong representante na nag-apologize, walang iba kundi si late Representative Richard Gomez. Kasi po si Representative Gomez nakagawa po ng pagkakasala yan. Pwede nga pong idemanda yan na kasi sa sobra sigurong galit niya, tama naman po si Yusek Castro if we may use what she said before, if emotions are high, intelligence is low. Kasi po si Representative Gomez ay nako-call out tungkol po dyan sa flood control project, dyan po sa bayan nila, sa Leyte, lalo na dyan sa isang barangay na Matabog ba yun, no? Correct me if I'm wrong, Matabog. Dyan po sa Leyte, si Mayor Takoy, kasi sinasabi niya, almost 96 million po yung flood control project doon sa lugar nila, pero yung isang portion po na nagkakahalaga na 48 million, gumiba na po. Nag-giveaway na po. Mukhang substandard yung pagkakagawa. Ngayon mukhang parang hindi naman naaasikaso ni Mr. o ni Representative Gomez, kaya na-call out siya. Ngayon, may di maganda siyang ginawa. Probably itong mga journalist daw di umano, ina-accuse niya yung mga journalist, mga bayaran daw po. Binabayaran yung mga journalist para siraan daw po siya. Malaki daw po ang natatanggap ng mga journalist. At meron pa siyang ipinost na information ng isang journalista, which is a violation of a Privacy Act. No, na-call out na po siya dyan ng mga samahan ng mga manunulat, mga broadcaster, yung NUJP ba yun? No? National Union of Journalists. Yan. So, hindi po maganda. Sabi nga nila, pikon ka kasi. Tama nga naman, wag masyadong pikon, Richard Gomez. Even though matagal ka naging mayor dyan sa bayan mo, magpakita pa rin kayo ng decorum, magpakita pa rin kayo ng pagpapakumbaba kasi public servant po kayo, no? Sana wag ka nang tumulad doon sa mga pikon tulad ni Marcoleta na Grampe, si Lolo Grampe. Mga pikuners po yan. Maging halimbawa po kayo na dapat tularan ng mga kabataan. Ikaw, Representative Goma, di ba, meron ka pa nga dyan dati, ano ba yun, yung plataforma mo sa mga kabataan na ayaw sa droga, di ba, ganun dapat. Huwag masyadong magpadala na sa mataas mong posisyon bilang congressman. O ngayon, nag-apologize po siya, kasi dadalhin siya sa ethics Publicly, he apologized, probably sa plenary, nag-apologize siya.
apologizing about his conduct, no? Maganda naman yan. Now, depende na po yan sa mga taong nasagasaan niya if they will accept his apology. Pero nakita natin, diyan nakikita ang nature mo, Goma, na naging ano ka, unlegislative like, no? Na wala ang iyong pagiging congressman, no? Sabay, sasabi mo tao lang. Pero nasa public po kayo eh. May scrutinize at may scrutinize kayo, mariridicule kayo. Pero pag yung ang scrutinization naman may karapatan, may tama naman po. Hindi naman kayo binabash. Hindi ka naman ni-ridicule. Nagtatanong lang naman sila sa iyo. Di sabihin mo, gagawan po natin ng paraan 'yan. Makikipag-coordinate po tayo sa ating mga leader ng ating probinsya sa LGU at aalamin natin, no, anong magandang solusyon diyan. Ngayon kung inuugnay ka sa control project na isang mong proyekto 'yan, kung substandard at wala ka namang kinalaman, sabi mo, proyekto ko nga yan, pinondohan nila pero wala po akong kinalaman dyan. Hindi po ako nakihati sa kanilang mga SOP o for the boys. Ganun sana eh. No, para maliwanagan, hindi yung aatake ka ng personal. Kung na-personal ka, mambabatas ka, sabi ng Supreme Court, huwag balat sibuyas. Now, so malamang pwede ka pang dalhin pa rin sa Ethics Committee ng House of Representatives even though na nag-apologize ka na. Okay, so maganda yan, nahimasmasan siguro siya. Siguro nakakuha siya ng magandang advice. Yung kanya namang misis, napakabait naman po yata ni Madam Lucy at napakaganda pa talaga. So Richard, sorry po Kong, no? Hindi na po Richard kasi nasanay tayo sa palibhasa lalaki. Kong Gomez, you learn from it. Okay? So, yan po, no? At least, natauhan siya. Kudos naman sa'yo. Hindi ka talaga nagmalaki pa. Okay? So, ikaw, galing ka naman sa entertainment dati. Alam mo naman ng media, yung mga chismis, di ba? So, you have to, dapat natuto ka na doon, Miss Kong Gomez. Okay? So, kudos sa'yo. Nag-apologize ka. I think, nahimasmasan, napalalahanan, nabigyan ng good advice. So, be humble. Okay, set a good example. Okay? Now, punta naman tayo dito kay Representative Garin. Si Representative Garin, Janet Garin, ng Iloilo, may nilekturan po. Nilekturan po siya kasi itong neophyte na nambabatas na ito, na pareho ng tatay niya na neophyte senator, feeling nila sila po ang Diyos, no? Yung tatay niya, feeling niya Diyos siya doon sa Senado. Eto namang anak na parang ini-imitate lang yung tatay, naggagaling-galingan. Hindi naman siya abogado, neophyte. Kung ako sa'yo, neophyte ka, baguhan ka, mag-obserba ka muna. Alamin mo muna yung mga galawan nung mga mas nauna sa'yo. To show respect. Kaso binastos mo si Janet Garin si ano ba yan? Pasensya naman pag ganun na po ang nababanggit natin, nasanay po tayo no? So, nabastos mo si Representative Janet Garin. Obserbahan mo. Kasi, hindi porket the same yung tatanungin niya na napakinggan mo na, wag ka nang mag-butt in. Baka sabi mo, baka ganun lang, may gusto lang sundan. Kaya nga sabi kasi ni Janet Garin, siya po ang magtatanong. May binigyan siya ng 5 minutes. Ngayon, yung unang salbo ng tanong niya, nag-butt-in ngayon itong bastos na anak ni Marcoleta. Yung bagong Marcoleta, hindi ko alam, Paulo Marcoleta ba pangalan yan? Correct me if I'm wrong, ng Sagip Party List. Sabi niya, naitanong na daw ni Congressman Irice at si Dilima. Paulit-ulit, sabi niya. Ngayon, sabi ni Janet Garin, ano bang masama sa itatanong ko? Kaya nga sinabi ko, in line. In line. Hindi ka kasi nakikinig Di ba? Yan ang hirap sa iyo. Kabago-bago mo, gusto mong magpasikat, gusto mong magpapansin. O napansin ka, binigyan ka ng mouthful. Binigyan ka ng earful, mouthful ni Representative Janet Garin. Anong masama sa itatanong ko? Bakit ka natatakot? May kinakatakot ka ba? O di tumigil ka kasi sayang daw ang oras.
Well, it is what it is. I was given by the chair 5 minutes. Kung ako yon mga kababayan, baka namura ko yun eh. Di ba rin punta mo ako sa ethics, I will not apologize for it. Because you are what? You are rude. Tama naman po si Representative Janet Garin. Ako, nananahimik. Kung may nagtatanong, I'm not butting in because I'm respecting. Magrespetuhan tayo dito. Yung oras ko na uubos mo. I was allowed to ask question. Whether it is the same question or whether it's a new question, it doesn't matter because I was allowed. And the chair did not even ask me what's the questions gonna be. Diba? Buti sana kung tinanong ng chair galing sa mismong chair, ano ba itatanong mo? Pareho lang ba sa tanong nila? Parang ganun din po, wag na po. Sayang ang oras. Galing mismo sa chair, hindi manggagaling sa'yo. You keep butting in without knowing what will be the question. Narinig mo lang na parang the same yung itatanong but the line of questioning and the thought of the questioning and the answer should be given is different from the different one. Diba? O, nakukuha mo, Marcoletang Junior? Tanga ka kasi. Diba? Napaka-bobo mo. Baka nautusan ka lang dyan, bumili ng suka, napunta ka na ng kongreso eh. O ngayon, you heard from Janet Garin. Mabuti nga sa'yo. Ang kapal na kasi ng mukha mo. Ha? Nakakahiya ka, oh. Pagbaguhan, mag-stay ka muna in your lane. Stay in your lane. Observe. Learn from the veterans. Huwag mong kontrahin yung mga kapwa mo mambabatas. Show respect, dude. Bastos ka ba? Yung tatay mo nga, oh. Tatay mo is, once a respect, ayaw maiinsulto. Tapos ikaw? So therefore, hindi ka tinuruan ng tamang pag-aasta ng magulang mo? Samantalang yung tatay mo commands a respect? He wants to be respected. Tapos ikaw, bastos? Bastos! Ha? Hoy, anak ni Marcoleta, bastos ka. Mabuti nga sa'yo, napagalitan ka ni Janet Garin. Ha? Tama yan. Napagsabihan ka, ano bang kinakatakot mo sa tatanong ko? Tinatanong ka, ba't di ka sumagot? Di ka sumagot eh. Ano kinakatakot mo? Iba yata sinagot mo kay Representative Garin. Kung ako, sabihin ko na lang, Chair, sagutin niya yung tanong ko. Ano ang kinakatakot mo sa itatanong ko? Alam mo na ba yung itatanong ko? Diba? Kung matalino ka, kung magaling ka, kung futuristic ka, kung meron kang sixth sense, alam mo na ba ang itatanong ko? Narinig mo lang. Sinabi ko nga, inline eh. Kung ako yun, nag-init ako doon, susuplakin ko yan. Wala kang respeto. Kaya nga sabi ni Representative Garin, magrespetuhan tayo dito. Nung silang nagtatanong, I keep quiet, I observe. Nung ako na, hindi ako pwede? Dahil pareho lang yung tanong ko? How will you know? Yun na ba yung konteksto ng itatanong ko? Bobo kasi yan eh. Ha? Kung ako nang nakaharap mo, Marcoleta, baka katakot-takot na buwakang ina mo ang narinig mo eh. Di ba? Kayo po, di ba mga kababayan? You want to be respected. Even your father wants to be respected. He doesn't want to be insulted. And you are doing the reverse of that? Come on, dude. Learn from the veterans. You're a neophyte, you're a newbie. Know your place, stay in your lane. Come on, dude. Nagpapasikat ka. Ayan, sikat ka ngayon. Sikat ka sa katangahan mo, kabubuhan mo. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.